Sa gitna ng mainit na issue ng corruption sa flood control projects ng gobyerno, muling napailing ang publiko matapos ipahayag ng Senado ang pansamantalang pagsuspinde ng investigasyon hinggil sa umano'y bilyon-bilyong pisong anomalya. Ayon sa pahayag ni Senate President Tito Soto, ihihinto muna ang mga pampublikong pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa halip, ang mga talakayan daw ay ililipat sa mga executive sessions o closed-door meetings, kung saan tatalakayin umano ang mga legislative proposals na may kaugnayan sa naturang isyu. Sa tanong kung tuluyan na bang kanselado ang mga susunod na hearing, simple lang ang sagot ni Soto, "Let's wait for Senior Ping's decision." Ngunit ang sagot na ito ay hindi nakapagpakalma sa taumbayan. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media dahil para sa kanila, tila nawalan na ng saysay ang inaasam na hustisya laban sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa maanumalyang proyekto. Ayon sa ilang netizen, kung sa public hearing ay limitado na ang transparency, paano pa kaya kung sa likod ng saradong pinto isinasagawa ang usapan? Marami rin ang nangangamba na baka ito'y maging paraan upang matakpan ang katotohanan at tuluyang mabaon sa limot ang isyu. Sa kabilang banda, tiniyak ni Soto na patuloy pa rin ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang hahawak sa mas malalim na investigasyon. Ngunit kahit sa pangakong ito, hindi pa rin mapawi ang duda ng publiko. Sapagkat ayon sa kanila, kulang umano sa transparency at public access ang ICI. Para sa mga Pilipinong umaasa ng hustisya, ito ay isang malaking dagok sa laban kontra korupsyon. Sa halip na malinawan, mas lalo pang lumalalim ang tanong. Sino nga ba ang pinoprotektahan ng mga desisyong ito? At hanggang kailan magtitiis ang taumbayan sa mga ganitong klase ng sistema? Sa ngayon, nananatiling malabo kung kailan muling bubuksan ang investigasyon ng Senado. Ngunit malinaw sa mga mamamayan, hindi matatapos ang panawagan para sa hustisya hanggat hindi nakikita ang pananagutan ng mga sangkot sa katiwalian. At para sa marami, ang tunay na flood control na kailangan ng bansa ay hindi laban sa baha, kundi laban sa pagbaha ng korupsyon.